Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa mga bayan ng Laguna, ang Los Baños. Ang Los Baños ay nagsimula bilang isa lamang pamayanan na tinawag nilang mainit. Ito ay tumutukoy sa mga bukal na matatagpuan sa bundok ng Makiling. Noong taong 1589, sa pamamagitan ng isang Franciscan na praile, ay naging tanyag ito sa tawag na Los Baños, isang Spanish term na ang ibig sabihin ay lugar paliguan. Ang lugar ay diniklara bilang Special and Nature City of the Philippines sa bisa ng Presidential Proclamation No. 349. Maliban dito, ay kilala ang lugar sa kanilang mga sikat na hot spring resorts at ang masarap nilang buko pie. Samahan niyo po akong balikan ang kwento ni Rochelle Geronda, ang isang dalagitang dating nakikita sa labas ng simbahan ng Los Baños na may daladalang mga panindang bulaklak na sampagita. Ang dalagitang nagnais na makatapos ng kanyang pag-aaral sa kabila ng kahirapan. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Bago sumapit ang alas 10 ng umaga noong February 29, 2012, ay nakatanggap ng report ang Los Baños Police tungkol sa katawan ng isang 14 anyos na dalaga na natagpuan sa madamong bahagi ng Riverside sa Barangay Batong Malaki, Los Baños, Laguna. Nang makarating sila sa lugar ay nadatnan nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Ayon kay Los Baños Police Chief Superintendent Dante Novicion, ay nakita nila ang isang dalaga na wala ng buhay. Ang suot nitong jogging pants ay nakapulupot pa sa kanyang leeg at nakababa ang kanyang pang-ibabang kasuotan. Wala din silang nakitang sinyalis ng struggle sa crime scene at katakataka din na tila nilinisan ang katawan. 5 metro mula sa katawan ng biktima ay nakakita sila ng mga patak-patak na dugo at isang kulay orange na flashlight. Ang biktima ay kinilalang ang 14 anyos na dalaga na si Rochelle Geronda na residente ng lugar. Dahil dito ay agad na binuo ang Task Force Geronda para mag-focus sa investigasyon. Ayon sa ina ni Rochelle, ay huli niyang nakitang buhay ang anak noong gabi ng February 28, 2012. Bandang alas 8 ng gabi, ay sinundo ito ng kaibigan sa kanilang bahay para magpunta sa isang internet shop at gagawin umano ang kanilang assignment. At dahil nga gabi na ay hindi niya pinayagan ng anak, ngunit hindi ito nakinig at umalis pa din ng bahay. Iyon na ang huling mga sandali na nakita niya ang anak na buhay. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula na siyang mag-alala dahil sa hindi nito pag-uwi. Dahil sa hindi ito umuwi ng magdamag, ay nag-alala siya at nagsimulang hanapin ang anak pagsilip ng araw kinabukasan. Nagtungo siya sa bahay ng mga kaibigan nito at mga ilang kamag-aral para tanungin kung doon ba ito nagpalipas ng gabi. Ngunit bigo siya na matagpuan ang anak. Ayon sa kanila, ay nauna na silang umuwi at hindi nila alam kung saan nagpunta si Rochelle. Lalo pa siyang kinabahan dahil hindi naman ugali ng anak ang di pag-uwi sa gabi. Kaya naman ay nagpatulong na ito sa kanyang manugang na si John, di niya tunay na pangalan. Sinimulan nilang libutin ang Barangay Batong Malaki para hanapin si Rochelle. Muli nilang binalikan ang mga maaari nitong puntahan at ang dinaanan nito mula sa kanilang bahay hanggang sa computer shop. Ang daan ay isang madamo at lubak-lubak na bakanting lupa na pag-aari ng mga Vega. Dahil nga ito ay pribado ay walang ilaw doon paggabi. Habang nag-iikot ay natagpuan ni John ang tsinelas na pagmamayari ni Rochelle at nang ibaling niya ang tingin ay natagpuan niya ang wala ng buhay na katawan ng dalaga. At agad na nga nilang inalerto ang mga pulis. Base sa post-mortem examination sa katawan, ay nagtamo ito ng malalalang sugat sa kanyang ulo at tiyan. Subalit ang sanhi ng kanyang kamatayan ay asphyxia by strangulation o pagkawala ng hininga sanhi ng pagkakasakal. Isa sa nagpahirap sa investigasyon ng mga pulis ay ang kawalan ng CCTV sa lugar. Ganon din ang masukal at wala kang makikitang mga bahay sa crime scene. Ang tangi lamang clue ay ang kulay orange na flashlight na kanilang natagpuan malapit sa biktima
na maaaring pagmamay-ari ng suspect. Samantala ay naglabas naman ng pahayag ang municipality ng Los Baños na magbibigay sila ng 100,000 na pabuya sa kung sinong makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa pagkamatay ni Rochelle Gironda. Lumipas pa ang mga araw ay nanatiling blanko ang mga pulis sa pagkakakilanlan ng mga may sala. Subalit ilang araw matapos ang libing ni Rochelle ay lumapit sa kanila ang ina nito. Ayon sa kanya, ay may isang babae ang lumapit sa kanya noong araw na nakaburol pa ang kanyang anak para magpaabot ng pakikiramay. Subalit sa kanyang pagtataka, ay may ilang mga binitawan nitong salita tungkol umano sa dalawang lalaki na may kinalaman sa pangyayari. Dahil nga sa lubos na pagluluksa at litong-lito ay hindi niya ito pinagtuunan ng pansin hanggang sa mailibing ang anak. Ilang araw pa ay muli niyang nakita ang babae sa daan. Ngunit wala siyang lakas ng loob para tanungin o kausapin ito. Naisip niya umano kasi na baka matakot ito o baka mali ang paraan niya ng pakikipag-usap. At sa halip na tulungan sila ay mainis ito o magalit. Kaya naman ay nagdesisyon siya na dumulog na lang sa mga pulis. Sa natanggap na information ay agad nilang hinanap ang babae na maaaring maging susi sa kaso ni Rochelle Gironda. Nang makapanayam nila ang ginang, ay agad naman itong nakipagtulungan sa mga pulis at nagbigay ng kanyang statement bilang star witness. Ayon sa kanya, bandang alas 11 ng gabi noong February 28, 2012 ay naglalakad siya nang mapansin niya ang dalawang kahina-hinalang mga lalaki. Ayon sa kanya ay una niya nang narinig ang tunog na galing sa isang bomba. At nang makalapit sa isang kubo ay napansin niya na bukas ang pintuan nito at nakita niya ang isang lalaki na nagbubomba. At maya-maya pa ay nakita niya mga ito na tila may buhat-buhat. Noong una hindi niya pinansin ang ginagawa ng dalawa hanggang sa mabalitaan niya ang nangyari kay Rochelle kinabukasan. Ayon din sa kanya ay may dalang flashlight ang isa sa mga lalaki kaya naman ay nakilala niya ang mga ito nang mailawan ng flashlight. Ang mga ito ay kinilalang sila Alberto Sige, 30 years old na caretaker ng isang farm at residente din ng Batong Malaki. At si Fredolyn Presenta, 51 years old na nagtatrabaho bilang security guard. Kasunod nito ay isa pang witness ang nagtungo sa mga pulis at positibo nitong kinilala ang orange flashlight na natagpuan sa crime scene na pagmamay-ari ni Alberto Sige. Dahil dito, ang Special Task Group Gironda na kinabibilangan ng mga members ng CIDG at Los Baños PNP ay agad na nagsagawa ng isang manhunt operation laban sa mga persons of interest. Noong March 23, 2012, ay nakatanggap sila ng isang text message mula sa isang concerned citizen tungkol sa nagaganap na kaguluhan sa isang inuman. Ayon dito ay isang lalaki umano ang nagpaputok ng baril na agad nilang nirespondihan. Pagdating sa lugar ay naaresto nila ang suspect na kanilang hinahanap, si Alberto Sige. Maliban sa gamit na baril, ay natagpuan nila sa posisyon nito ang ilang mga paraphernalia at illegal drugs. Kasunod nito ay naaresto din nila ang isa pa sa mga suspect na si Fredolyn Presenta. Ang dalawa ay sinampahan ng kasong panggagahasa at pagpatay, ganun din ang violation sa Republic Act 9165 at Republic Act 8294 sa Prosecutor's Office ng Los Baños at ikinulong sa Bureau of Jail and Management Penology Detention Center sa Los Baños, Laguna. Si Rochelle ay inilibing sa Los Baños Cemetery noong March 7, 2012. Ayon sa ina ni Rochelle, ito ay pang-apat sa 8 magkakapatid. At dahil sa hirap ng buhay ay pagtitinda ang pangunahing pinagkukunan nila ng ikabubuhay. Ang 4 na anak kabilang si Rochelle ay nag-aaral ng high school at ang 4 naman ay nasa elementarya pa lamang. Sa kabila nito ay masisipag silang mag-aral at mahigit 1 kilometro din ang kanilang nilalakad sa araw-araw para lamang makarating sa paaralan. Sa kanilang lahat ay si Rochelle ang matalino at mataas ang pangarap para sa pamilya. Grade 2 pa lamang umano ito noon ay nagtitinda na ito ng sampagita sa simbahan ng Los Baños. At lahat ng kanyang kinikita ay inaabot niya sa ina.
Maging nang magsimula itong magdalaga at tumuntong ng high school, ay pinagpatuloy nito ang pagtitinda para sa kanyang pag-aaral. Kahit pa nga kuminsan ay nagiging dahilan nito ng mga panunukso mula sa ilang mga kamag-aral. Subalit ang pangarap na iyon ay tinuldukang lahat ng 2 taong walang awa na tumapos ng kanyang buhay sa napakasakit na paraan. Marita, nawala ka lang sa buhay ko, pero sa puso ko mananatiling na kasama ng Panginoon. Shoutout po kay Sky Flores sa Brunei, Pearl Manalang sa Antipolo City, Rizal, Neymar Dongeto sa Hong Kong, Gelbis de la Cruz sa Rome, Italy, hello po. IVR Subal sa Dubai, UAE, God bless you po. Nelda Remedyo sa New Washington, Aklan. Maria Teresa Lendzay sa Indianapolis, Indiana, United States. Maria Glyza Dayan Jerico sa Hong Kong. Ma'am Emma Serafin na nakasubaybay sa New York. Desiree Elaine sa Tanay, Rizal. Laarni Covero sa Hong Kong. Jay dyan po sa Taiwan. Ma'am Annalyn Sarmiento sa Dubai at Marisa Maravilla, salamat po. Sa inyo pong lahat ng mga sumusubaybay sa akin pong mga videos, huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.